Hey guys, Yes here. Welcome to the second episode of Aklatan Gadcast. This is a special episode in celebration of Women's Month. We are currently here at the Student Union Building courtesy of the Diliman Gender Office. Maraming salamat po. For this episode, we are featuring the new members of the UL GAD Committee. So sit back, relax, and enjoy the second episode of Aklatan Gadcast! Kalimutan ko na naman. Oo nga, ulit-ulit kami. Diba? Ay! Abale, babae. Oo, may hashtag ulit. Hi guys, introduce yourselves first. Hi, I'm Chang from the SLIS Library. Hi, my name is Lucan El Eugenio from the University Archives Division. Hi, I'm Mark from the University Library. I'm Angela Francisco. You can call me I'm from the College of Education Library. I'm Gab from the Fine Arts Library. Hi, I'm Jen from the College of Social Sciences and Philosophy Library. Ready na ba kayo sa first question? Hindi. So yung first question, what is a safe space and why is it important in our environment? Actually, yung safe space, hindi talaga siya isang konkretong building. More on emotional environment siya. May express mo yung sarili mo na maging ikaw, kung sino ka, ikaw yun eh. Para sa akin rin yung mga online communities na sinasalihan or mga social circles natin, safe spaces rin yun. Para sa akin, pag meron kang support system, yun yung importante eh. The idea of safe space kasi is to be able to express yourself as who you are, as who you really are. Na walang other people telling you na you should be like this, you should be like that. So sa tingin mo ba may safe space ka ngayon? Ako siguro ngayon sa library, siguro ngayon nag-mature ako or siguro dahil nung hindi na ako nag-aaral, siguro mas naramdaman ko yung safe space. Lalo na dito sa library, sa University Library. Pagpasok ko pa lang dito, parang, ay, welcoming, nakaka-touch. I trust the people, the environment that I am right now. What strategies do you believe are effective in creating and maintaining a safe space for diverse individuals? So dapat tinuturuan talaga natin yung mga tao kasi pag sinabi mong safe space, ano yung safe space? Ate lang yan ng mga kabataan. May mga ganun, di ba? Kumbaga, merong mga policies in accordance na supportive doon sa environment ng konsepto ng safe space. Magkaroon ng yung importance ng gender-sensitive training, programs, and activities na makakatulong sa people sa workplace natin or like sa clients din natin. Just the mere fact na sabihin mo, this place is a safe space, that should be automatic. So can you share a personal experience where a safe space made a significant impact in you or in someone's well-being? Nung bata kasi ako, tuwing walang klase, laging pinupuntahan ko is yung public library. Doon ko nafe-feel na andun yung lugar na safe ako. Tapos doon sa mga collection nila, yung mga children's books, mas parang doon nakikita ko yung sarili ko base doon sa mga librong binabasa ko. Sa library ko talaga din nahanap yung safe space ko. Oo. Ang tahimik lang ng life. Like, I trust myself na maging okay dun sa library. Na tulungan din ako ng library mag-grow and to learn. And wala talagang judgment. Pati yung mga librarians. So nung college pa ako, wala talaga ako nun. So ang safe space ko nun is yung guidance counselor namin na talagang nakinig dun sa problema ko. Tapos ginaid niya ako. So, yung experience ko sa work is parang bago lang akong employed sa library. So, parang medyo I don't feel confident, ganyan. Pero in-encourage ako ng mga katrabaho ko. Meron akong weird na story kasi around the time na first na lumabas yung mga breastfeeding areas, lalo na sa malls. First time kong pumasok, hindi ko alam kung akala ko store siya. So, pinasok ko siya. Wala naman tao, thankfully. Nung pagkalabas ko, naisip ko parang, kailangan nga ng mga gantong areas just to give women an opportunity to breastfeed their children, to take care of them, kahit sa work, sa mall, or any other place. Siguro yung mga kasama ko nung college kasi sama-sama kayong mga bagsa-bagsa. So kami rin yung safe space namin, nag-usap kami, okay, bagsak, lahat naman tayo. Pag sinasabi kasing safe space, siguro mas naramdaman ko siya ngayon katrabaho na. Ngayon dito sa University Library. Kung saan mas na-express ko yung sarili ko, mas naging komportable ako na magtrabaho. Kasi yung mga katrabaho, open din sila sa pagiging LGBT individual. #safe space.
In what ways does a safe space contribute to the empowerment of women? So kasi di ba, katulad din ng tao, iba-iba naman yung mga babae. Iba-iba talaga yung tingin nila. So kunyari, nanggaling sa pamilya na conservative or parang babae sa tahanan lang, gano'n lang sila. May mahilig sa rock, may mahilig sa pop, may mahinhin, mahilig sa gym. Pwede palang ganito. I can be more than kung ano pa yung sinasabi lagi dun sa tahanan nila. Parang, or in their circles rin na baka pinro-promote yung babae, ganito lang. Ang mga babae naman, iba-iba. Nakakatulong ito sa mga babae maka-express ng sarili kahit ano man yung gusto nila. The thing kasi, in a safe space, nobody can judge you. Lahat tayo pantay-pantay na tao lang sa safe space. So, if a woman would step into a safe space, he's just a person. If a man is to step into a safe space, he's just a person. To empower what traditionally is below the power rankings. So, sa isip natin, mas weak ang women. In a safe space, everybody should be protected. The mere idea na pantay-pantay tayo sa isang safe space, it already empowers everyone, not just women, but also the LGBT community. So, how does the God room and or child-minding room policy contribute to a safe and inclusive space? Alam mo, ang laking tulong ng isang God room or isang child-minding area para din sa mga working moms. Na hindi ka naman problema sa bahay kung sino mag-aalaga sa anak mo. At least pwede ka nang makapagtrabaho ng comfortably kasi alam mo, nandyan lang yung anak mo. Ako, personally, meron akong mga katrabaho na parang papa-breastfeed. Wala kaming parang God room or yung lactating room. So parang nahihirapan siya. So mas maganda talaga na merong God room. Dahil nga merong special needs yung mga kababaihan, katulad yan yung nagpapa-breastfeed, komportable or hindi sila maiilang. Yun rin, paglalagay ng mga gatas dun sa ref ng God room natin. Anytime, meron silang way para makuha yung gatas tapos ma-store ng maayos. Dapat i-advocate po natin na siguro lahat ng buildings kung may chance talaga na may budget, magkaroon talaga ng God room at child-minding area. How can a library serve as a catalyst in fostering a safe space? Actually, siguro as librarians, pwede rin na magkaroon din tayo ng parang form kung ano yung mga kailangan nila. Based doon sa yung mga sagot nila, pwede rin tayo gumawa ng mga programs, mga activities, kung saan mapapromote natin yung safe space. Our library is safe for everyone. Pagka pumapasok tayo sa library, andun yung comfort na walang magdi-discriminate sa atin pag pumasok tayo doon. Once you step in sa library, it is a safe space where you can be accepted to express yourself. Kahit yung sa mga simple lang na adding to the collection, I think that simple gestures would be enough. I know from experience, sinasabi sa akin ng mga kapatid ko na kahit the mere gesture lang na nagdagdag sila sa collection nila, they feel like they're being supported. Next reporter! Next reporter po!